Marami rin nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung mga ginagamit kong action camera pag naglo-long ride tayo, pag nag-CCTV drive tayo, ano yung mga accessories ko. So, sa video na ito, i-share ko sa inyo yung mga ginagamit natin pang vlog para sa mga gusto mag-motovlog. Kasi alam niyo naman ang pag-motovlog, isa sa magandang gawing hobby pag kayo ay nagharap ng libangan. Actually ako before, kaya talaga ako gumawa ng YouTube para lang ma-documents ko yung mga ride ko. I didn't know na lalaki rin pala yung community ko sa pagbablog. This is really a good thing na gusto ko i-share sa inyo para mahikayat kayo. Natry nyo rin mag-motovlog kasi ang dami nyo matututunan, ang dami nyo ma-experience na maganda, ang dami nyo makikilala along the way. Dami ko na rin yung mga nagiging kaibigan dito sa pag-motovlog natin. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung mag-i-start kayo ng pag-vlog and paano yung mga ginagawa ko. So, ito yung mga accessories natin. Pakita ko isa-isa. I-zoom ko lang ng onte. Guys, itong nakikita nyo sa harap natin, ito yung order natin sa Shopee. Actually, binuksan ko na siya kasi kailangan ko talaga i-rate muna to sa Shopee na na-receive ko na yung package at sinay ko kung kompleto. Pero i-unbox ulit natin itong DJI Mic Mini in a bit. Tapos, share ko lang ito yung magnet na nabili natin sa Shopee rin para ikabit sa ating helmet para sa DJI mic to eh. Para na pwede nating gamiting mic habang nagmo-motovlog tayo na naka-helmet. Lahat po ito i-share ko sa Shopee link sa description natin para if gusto nyo rin bumili. Ito guys yung Ulanzi para sa Insta360. Nakita nyo yan sa recent vlog ko na binili ko rin sa Shopee para mas makamura tayo kaysa bumili tayo ng motovlogging motorcycle kit na galing sa Insta360 kasi umabot yun ng 3,000. Ito nakuha ko ata for 700 pesos. And then ito kasama na to sa GoPro nung binili sa Hero 10 natin. Tapos ito guys, natutunan ko to kay parang Ridgon. Shoutout sa'yo. Ito yung ginagamit sa Ulanzi case. Hindi kasi waterproof yung Ulanzi case. Pag umulan, mababasa ito. Ito yung Ulanzi case na minimension ko. Kakagawa lang ng GoPro natin. Nagbayad ako ng 2,500 para paayos yung GoPro kasi nga napasukan siya ng tubig. Kaya bumili na ako ng ganito. Tapos ito yung GoPro Hero 10 natin. Ito yung pinaka main camera natin. Hero 10 siya na naka Ulanzi case na may GoPro mic adapter. Ito siya. Dito siya nakalagay eh. Pakita ko lang para makita nyo yung mga kailangan. Pag gusto nyo ng GoPro, kailangan nyo kasi ng mic adapter. Hindi siya pwedeng bibili kayo ng GoPro tapos diretso mic. Hindi siya ganon. Ayan o. So kailangan mo pa bumili nito. Tapos, for our mic, naka-Racing Boy po tayo. Before, tayo, Purple Panda. Gumamit na rin tayo ng mic Boya. I-explain ko in a bit kung ano yung pinakamaganda mic na gamitin para pa nagbablog kayo. Tapos ito, pangalawang backup natin na chin mount. Tapos syempre, hindi mawala tong Insta360 natin. If makikita nyo, ayan o, may rubber tayo na nasa ibabaw na nagko-cover sa lens nya. Tapos may rubber case protector din tayo. And if makikita nyo, ayan o, parang may bubbles pa. Naka-screen protector na tayo guys. Sobrang mura na makakuha ko dito. Sa Shopee ko siya binili. Instead na bibili kayo sa mismong Insta360 na halos same din naman. Gusto nyo bumili nun, syempre maganda din naman bumili doon. Pero kung gusto nyo makatipid, ito, i-drop ko sa inyo yung mga link nito. Tapos ito, power bank. Ito kasi actually from our store. May tindahan kami. If gusto nyo magpasabay, this is Vavin. Umabot to ng 2 to 3 fully charged sa mga cellphone ko. Ito, ginagamit ko rin to pan-charge ng action camera. Medyo may kabigatan siya pero sobrang sulit to guys. Dalawa yung ganito ko pero minsan pag nakakalimutan ko kahit isa lang baunin nyo pag nag-long drive kayo, sulit na sulit to. Kasi sa ibang power bank nakalagay 20,000 mAh pero pag ginamit mo parang isa't kalahati lang, lobat na. So pag gusto nyo bumili ng solid power bank na pang long lasting at matibay and may cord na rin kasama na Type-C tsaka iPhone, just let me know, comment lang kayo message nyo ko sa Facebook page, pwede nyo naman ipadala to through LBC or through Lalamove. Kunyari sasama kayo sa mga subscribers ride natin, pwede nyo naman pasabay sa akin to. Tapos ito naman guys yung clip-on na mount. Ginagamit ko to sa ADB saka sa PCX160. Solid din to. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya kinakabit. Tapos ito naman yung pinaka main helmet natin, yung SEC pa rin. Hindi pa ako nagpapalit ng helmet kasi ayoko na magpalit ng palit. Kasi once na nagpalit ako ng helmet, for sure hindi ko na magagamit to. Syempre doon ako lagi sa bago. Kaya niluluma ko muna siya bago bumili or pag medyo may sira na or pangit na yung kanyang mga foam. Tapos ang gamit pala natin sa intercom ay yung Fridcon FX Pro. So kakakuha natin ito sa Shopee like 2 months ago. Grabe ta guys, nakuha ko to for 3,600 pesos pag bumili kayo ngayon sa Shopee. Nasa 4,000 na yung pinakamababa nito kasi binibenta to sa mga tindahan talaga 4,500. Pag nag-sale sila ginagawa na lang 4,000. Swerte ako kasi nakuha ko to ng 3,600 tapos dalawa kinuha ko, pati yung kay Mimi Dong yun na rin yung gamit. So guys, let's go do the unboxing na. So
So nabuksan ko na to para papakita ko lang ulit kasi kailangan ko i-check yung mic natin kung kompleto. So ito yung nakuha ko from Shopee. Buksan natin siya. So ito yung laman niya, may pouch, merong pouch, tapos meron din siyang manual instruction. I think ito na rin yung pinaka warranty ninyo. So tignan natin kung ano yung mga nasa loob. So ito, may cute na pouch na bag. Ito yung mga nasa loob niya. Meron pa ba? Wala na. So ito yung tsura ng loob ng pouch ng bag. Ayan siya. Tabi muna natin siya. Tapos makikita nyo rito, may para siyang extra na dead cat. Para to sa wind noise kung masyadong malakas ang hangin. Doon to kinakabit sa mic nyo mismo. Actually, dalawa pala yung dead cat natin dito. Ito, dalawa siya. Isang black, tsaka isang para siyang white na gray. Siya libreng charger na kable. Type-C. Tapos ito yung DJI mic niya. Yan siya. Tapos guys, ito yung pinaka-charger nung mic nyo. Ikakabit nyo siya atang ganito. Kasi sorry, di ko pa siya na-charge. Kaya pinapakita ko pa lang yung alam ko. Yan, ganito siya itsura niya pag chinarge siya. Tapos sa likod yung saksakan niya. Ngayon, ikakabit natin yung dead cat. Yan, so ito yung itsura niya. Bigyan ko kayo na sample ng sounds nito. Iko-connect natin to sa Insta360 para mapakinggan ninyo. Bubuksan natin yung Insta360. Tapos, i-on ko rin to. Paano siya i-on? May dalawang button dito. Ito, kita nyo naman yung power button niya sa baba. Ilo-long press nyo lang siya. Ayan, nag-blue na siya. Tapos, ang next dyan actually, ilo-long press nyo to, yung nasa ibabaw niya. Ayan. Ayan yung signal para makakonect na kayo sa kanya. So, pupunta kayo sa may Bluetooth. Ito, connecting. Ayan o, Bluetooth headset microphone, pindutin nyo yan. Ayun, lalabas yung DJI mic. Actually, auto-connect na ako kasi na-connect ko na siya kahapon, tinesting ko yung mic. So, gagawa tayo ng video ngayon para mapakinggan ninyo kung kamusta ang mic na to. Panoorin ninyo. So guys, ito medyo malayo ako sa inyo at nakakonect sa t-shirt ko yung mic natin. Ang ginamit ko pala dito guys, pang connect. Actually, may clip siya, pwede nyo siya i-connect. Or yung binili nating magnet sa Shopee. Ito yung magnet sa Shopee. Sorry, layo pala ng mic ko. Tapos nilagay ko lang siya sa likod ng damit ko. Tapos may magnet na nakakabit dito sa DJI Mic Mini. Ayun na, sobrang dali niya ikabit. So, kamusta naman ang boses natin? Sana malinaw. Para sulit naman yung ginastos natin dito. Actually, sa totoo, aminin ko, nung binili ko tong mic na to, kinabahan ako ng onte. Siyempre, 2,600 tapos Shopee. Galing siya from Hong Kong, nakita ko rin sa Shopee. Tapos, may bumili na sa kanyang 30 na tao ata. And then, wala pa naman siyang bad ratings, may nag-send ng picture. Kaya ako naglagay din ako ng recent doon ng review para at least sa mga gustong bumili, very helpful kasi mura to. Pag bumili kayo sa mga camera house, sa Henry's or whatever na bilihan ng ganito sa Pilipinas, may kasama siyang receiver. So, parang nasa pinakamababang ganito ata, nasa 9,000. Pero dalawang mic na yung makukuha nyo plus yung kinakabit sa cellphone. Guys, gusto ko lang pala i-share na unfortunately, tinry ko siya i-connect sa cellphone via Bluetooth. Hindi siya gumagana. Pero gumagana to sa Insta360 X5 natin gamit ngayon. At gumagana to syempre sa mga DJI camera. Actually, kaya ako bumili nito, parang pag nabenta ko siguro yung GoPro ko, inisip ko pa kung bebenta ko. And baka magpalit ako ng DJI, mag-upgrade tayo. Kasi gusto ko, aminin ko yung GoPro natin ngayon medyo malabo siya sa low light, sa gabi. Kaya ay ang mga technology ngayon na naglabasan ngayon sa market like Insta360, DJI, may mga AI chips sila na napapalinaw nila sa gabi. So the whole time ito ginagamit nating mic, ilalagay ko na rin sa helmet soon to para ito yung gagamitin kong mic natin pa nagra-ride. So guys, share ko lang, ayun nga yung review natin doon sa DJI Mic Mini. So sa mga gustong bumili nito, Shopee link nasa baba lang. Kung gusto niyo magsimula mag-motovlog, ayan, and isa sa mga recommend nating wireless mic na bibilin. Actually maraming binibenta sa market. Pero yan yung na-recommend ko. Sorry, may maingay kasi may pusang naglalaro sa ilalim ko. Mga pusa ako kasi nandito sa ilalim. So, share ko naman yung Insta360 X5 na nabili natin. Itong cover sa lens, sa Shopee ko lang din ito nabili. Sobrang mura. I-compare niyo yung price na to sa original. Pero, same lang din naman. Sabi ko nga lagi sa video ko, if it works, it works. So, ito, mura na. Tapos, effective pa sa mga biyahe para hindi magasgasan yung lens. Tapos, ito, naka-rubber tayo rito sa may ating Insta360 X5. And then, ayan, para protected siya. Meron kayong mabibilan na case sa dalawang klase. Yung plastic, hard plastic, tsaka itong rubber. Mas prefer ko itong rubber kasi sa hard plastic, pwedeng magasgasan yung Insta X5 natin. And,
Wala akong biniling lens protector kasi ang maganda sa X5 na wala sa X4. Pwede na kayo mismo magpalit ng lens ninyo. Hindi nyo na kailangan ipadala to pag nagasgas. And nababawasan kasi yung quality pag may protective lens. Minsan nagmo-moist yung loob, kaya ayoko bumibili ng ganon. At yung ginagamit nating camera pag gusto natin nung parang pang MotoGP, pag may backlight tayo dyan si Mimidong, actually kailangan ko rin yung stick na nabibili para sa likod, yung may kuha tayo sa likod pa nagmumotor. Pag kunyari hindi natin kasama si Mimidong at wala naman tayong top box sa likod. So magandang shot din yon. Tapos ito rin ginagamit ko minsan, kunyari nahihirapan ako, ayoko natanggalin yung mic sa helmet ko. Panigalakad ako sa mga lugar para mag-vlog. Ito na lang ginagamit ko kasi kahit wala siyang mic, napakalinaw niya pag malapitan. Pero yung mic kasi kailangan ko minsan pag lumalayo ako or naka-helmet. So ito Insta360 X5, yung ating second camera. Tapos guys, ito yung, sabi ko nga, ito yung sa Ulanzi case. Para hindi mapapasukan ng tubig sa loob, tatakpan nyo yung dito, tatakpan nyo rin yung dito. Pero since hindi naman tayo nag-ride sa labas, yun. Ilalagay ko rin yung link nito pag ayaw nyo mabasa yung inyong mga action camera tulad ng GoPro natin. Share lang, ito ulit yung magnet na ginamit natin para mapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-effective. Ito siya. So may magnet kasi itong DJI mic natin. So ito, may 3M tape siya. Yung kakabit natin ito mamaya sa helmet, papakita ko sa inyo. Tapos i-connect nyo lang siyang ganyan. Dalaan, galing no? Tapos pag gusto ko nyari sa damit, yung ginawa ko kanina, ganito yung ginawa ko, yan lang. Very simple, di ba? Actually, ngayon ko lang natutunan itong gawin. Kasi nakita ko naman may clip naman sa likod. Sabi ko, i-clip ko na lang. Nahirapan ako mag-clip. Tinry ko yung magnet. Gumana. Tapos, ito guys, kailangan nyo nito pag magbablog kayo sa GoPro. Nasa 3.5 kuha ko nito. I think sa memory.ph kinuha to. And, ito yung Ulanzi case kasi natin sa GoPro. So, tanggalin ko muna siya sa chin mount niya para makita nyo ng buo yung Ulanzi case. So ito yung Ulanzi case guys. Kailangan nyo rin to pa nag GoPro Hero 10 kayo. Pero kung bibili kayo kunyari ng mga DJI o Insta360, hindi nyo na kailangan ng Ulanzi. Pang GoPro lang talaga to. Ayan o, nakabukas kasi siya pagkakabit mo sa Ulanzi case. Kaya napapasukan siya ng tubig kahit takpan ko siya ng ganito. Kasi yung tubig papasok pa rin dito. Kaya nabasa siya, pinagawa natin. Tapos itong mic adapter, pinapasok siya sa loob. So ayan siya. Tapos ikakabit nyo lang ganito. Ganito na itsura niya. Tapos yung mic. Ito guys yung mic. Dito nyo siya ikakabit. Yan. Tapos mamaya papakita ko siya sa inyo kung paano siya nakakabit sa camera natin. May tatlong mic na ako nagamit sa buhay ko. Nagamit ko na yung Purple Panda. Nagamit ko na yung Boya. And ang gamit natin ngayon yung Racing Boy. Racing Boy hindi Racing Boy. Racing talaga. Sa mismong Racing Boy natin siya alam ko gawang Pilipinas to eh. Itong Racing Boy, ang galing kasi sinerch ko siya, yung original na pinanggagalingan nito. Sa may Albay. So, ito, ang ganda sa Racing Boy kasi guys, ano siya, may automatic na yung wind noise reduction niya. Hindi nyo na kailangan gamitan ng apps para magbaba ng wind noise or wind guard para hindi masyadong noise yung inyong boses. Tapos ang ginamit ko pala dito guys, itong dead cat na to, yung parang wind guard niya sa Purple Panda galing to. Kinuha ko lang doon. So sa Purple Panda kasi maganda siya, mas malinaw, tapos mas buo. Pero ang problema ko sa Purple Panda guys, ang mahal niya tapos ang bilis niya rin nasira. Actually, sinabi mismo sa akin ng shop na mabilis talaga masira ang Purple Panda. Pero maganda talaga siya. Kung may pera kayo, recommend ko yun. Pero kung gusto niyo ng budget meal, etong Racing Boy, actually kung papapiliin ulit ako if hindi ko pa natutuklasan tong Racing Boy, malaman nag-Racing Boy na ako nung una pa lang kasi ang ganda na nito, talagang naka-wind noise action na siya. And gusto ko yung cable niya, maiksi lang, hindi katulad dun sa ating Purple Panda na masyadong mahaba kaya siguro nasira din. Actually pinagawa ko rin pala dati yun, kaso nasira ulit siya, kaya wala na. Tapos sa Boya mic naman, actually yung Boya mic, yung pinakauna kong vlog sa Kaibiyang Tunnel, if makikita niyo sa video ko, yun yung pinakauna, Boya mic ako nun. Okay naman siya pero mabilis din siya naging garagal yung boses niya, medyo maingay, so hindi ko siya gusto. Tapos itong chin mount guys, dalawa yung ganito ko. Meron kayong mga makikitang Ulanzi na ganito, meron kayong makikita na chin mount, hang chin mount. Review ko lang yung hang chin mount ay yung gamit ko dati sa Spider ko. Sobrang ganda ng hang, sobrang tibay niya, quality. Mas hindi siya maalog. Pero ang problema ko lang sa hang kasi syempre ganyan, nagpalit ka na ng helmet, tatanggalin mo pa yun. Tapos minsan maglalagay ka ng chin mount sa box, tapos hindi siya kumakasya kasi nga may nakaganon ng nguso
Tapos kunyari, mabagsak mo yung helmet mo, masisira agad yung mount, yung chin mount mo, di ba? Magkano rin kasi na? 700 to 800. Kaya ang ginagamit ko na lang itong tiggo 100 pesos. Dalawa siya actually. Kaya siya dalawa kasi baka kung masakaling mapigtasan sa pagbablog ko, ito kasi syempre hindi naman magandang quality ito. Pero it works na sa pagbablog. Yung mga recent vlog ko, ito lang gamit ko talaga. So ito na binili ko, bumili ako dalawa. Kung masira man to along the way, may extra tayo spare. Magkano naman 100. So mas recommend ko bumili kayo ng ganito, mas mura. Tapos yun lang naman, na-share ko naman na lahat na nandito. So samahan nyo ko, ikakabit na natin tong magnet sa DJI mic natin para mapakita natin. Ito yung helmet ko. Siyempre, pag nagsasalita ako, andito lagi yung mic ko sa ilalim. Ewan ko kung nakikita sa video. Sana nakikita dyan sa video. So, malamang itong magnet, dito ko siya ikakabit na naka 3M tape. Hopefully, makabit ko siya ng maayos. Nakabit ko na siya, itong magnet natin. If makikita nyo, ayan o, nasa loob siya. Ayun. Kaso, ang problema, naka 3M tape naman yung magnet, pero hindi siya ganun kakapit. So, nilagyan ko pa ng tape. Actually, ang second option ko, bibili ako ng 3M tape o kung meron kami sa bahay, ayun yung gagamitin ko para makabit yung magnet. Pero very effective naman yung magnet na to, kahit naka-cover siya ng tape, tingnan nyo, kakapit pa rin siya. Yan. So parang ayun yung pinaka-magiging itsura niya habang nagbablog tayo, nakakapit din yung mic, tapos isusuot natin sa helmet. Gusto ko malaman kung tatama siya sa bibig ko eh. So ayan. At hindi naman, medyo natama yung ano niya, yung dead cut niya, pero hindi naman ganun kalala. Slight tama lang. So, habang nagkasalita tayo, okay siya. So, ikakabit naman natin yung GoPro natin para makita niyo itsura niya habang nakakabit siya sa aking helmet. Alam ko iba gusto malaman sa kung nilalagay yung mic ko kasi mga iba-ibang vlogger nakikita ko sa iba-ibang lugar nila nilalagay yung mic. Pero sa akin, papakita ko kung saan siya nakakabit. Pag magbablog pala ka na naka-mic, lagi nyo i-check kung nakakabit siya maigi kasi kadalasan lumuluwag siya minsan na hindi nyo sinasadya. So yan. Dito ko pala siya kinakabit kasi nyo na malapitan. So guys, yan, dito siya nakakabit. Tapos ito yung minagnet natin na dinikit ko, yung para sa DJI mic. So minsan gagawin ko, dalawa na yung mic na nakakabit diyan. Hiniwalay ko talaga sila para hindi sila magkatamaan. So yan, para at least habang naka-Insta360 tayo, naririnig nyo rin ako gamit yung DJI mic natin. So yun lang guys ang mga gusto ko i-share sa video na to. Sobrang ganda po gumawa ng memories gamit ng mga action cameras, gumawa ng mga video. Mas maganda siyang hobby. Tsaka para siyang gumagawa kayo ng art, para siyang creative kasi pag nagba-vlog din, alam mo yung gumagawa ka ng sarili mong parang storytelling, ganyan. So yun, hanggat maaari, ako talaga recommend ko sa ibang tao na try nyo mag-motovlog. Kahit kasi ako, ang purpose ko lang naman before talaga parang gumawa ng documentaries. Hanggang ngayon nga, nakakuha tayo ng mga solid subscriber na maraming salamat sa nakaka-appreciate. Kaya medyo nag-grow na rin yung channel natin. Kaya, ayun, mas lalo ko siyang na-enjoy. Mas lalo ko sumayo yung pag-vlog ko nung dumami na rin yung mga nagka-subscribe tapos nakaka-appreciate. So yun, sana nakatulong sa inyo tong pag-motovlog setup natin. If may mga katanungan kayo, please do comment down below. So see you guys on the next vlog. Bye-bye!